Kung magsisimula ka ng Shopify dropshipping store, may isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan, yung pera side ng business. What's up everyone? Ako nga pala si Eric Hunter. At sa video na to na sponsored by Airwallex, ipapakita ko sa inyo kung paano iwasan yung conversion trap, gawing simple ang international money moves mo, at kung paano mo mapapanatili yung mas malaking part ng profits mo. Kasi oo, masaya makabenta. Pero kung nauubos naman yung kita mo sa hidden fees, bayad sa suppliers, at magulong currency conversions, ang bilis niyang magpatong-patong. Hindi lang to tutorial kung paano gamitin yung Airwallex. Full walkthrough to kung paano ayusin ang dropshipping backend mo in a smart way. Simula pa lang sa day 1. Let's dive in. Bago tayo pumunta sa step 1, ito muna yung mga talagang ginagawa ng Airwallex. Real quick lang. Kung hindi mo pa nagagamit ang Airwallex before, ito yung dahilan kung bakit kakaiba siya at kung bakit sobrang game changer siya pagdating sa global dropshipping. Pwede kang mag-open ng global account sa 20 plus currencies at bawat isa merong local bank details. Ibig sabihin, pwede kang bayaran in euros, pounds, AUD at iba pa. Walang pilit na currency conversion na nakakabawas sa kita mo. Meron din silang foreign exchange engine na nagbibigay ng competitive rates. Hindi yung retail markups gaya ng mga karamihan ng bangko or ibang platform gamit ang corporate cards nila. Pwede kang magbayad globally gamit yung multi-currency balance mo at walang international transaction fees. Basically, pinalitan na ni Airwallex yung bank mo, PayPal mo at foreign exchange provider mo. Lahat nasa isang lugar na. So now, tara na, set up na natin from the ground up. Step 1, ano nga ba talaga ang itsura ng dropshipping ngayon? Siguro nakita mo na yung mga YouTube thumbnails, yung naka-hoodie na tao, umiinom ng kape, tapos sinasabi nilang kumita sila ng $10,000 in a week from dropshipping. Pero syempre, hindi nila pinapakita yung lahat ng nangyayari behind the scenes. Kasi kahit mukhang simple lang ang dropshipping, hindi siya laging madali. Ganito lang yung basic idea. Maglilist ka ng product sa store mo, may customer na order, i-forward mo yung order na yon sa supplier, usually nasa China, pero minsan nasa US or Europe din. Tapos sila yung mag-ship directly sa customer mo. Hindi mo kailangan humawak ng inventory. Ikita ka sa price difference. Pero dito na nagsisimulang maging tricky. Iba't ibang currency ang gamit ng customers. Yung payment gateway or bank mo, baka may charge kapag tumatanggap ka ng bayad. Tapos yung supplier mo, gusto kang bayaran sa ibang currency pa. Magastos ka pa sa ads, tools, at freelancers na minsan iba-iba rin yung country. So ayun, 5 yung currency na gumagalaw sa 4 na platform. Tapos wala ka ng idea kung saan talaga napupunta yung pera mo or magkano na yung nalulugi mo sa fees. Ayan yung gusto nating maiwasan. Step 2, pagsisetup ng Shopify store mo in the right way. Yung front end ng store mo, madali lang yan. Pero ito yung quick rundown. Una, pumili ka ng niche or product category na pwede mong gawing brand. Yung may sapat na kita pero hindi sobrang saturated. Gumawa ka ng Shopify account, pumili ng clean na theme, pwede mo naman niyang palitan or i-upgrade later. Huwag mo munang ubusin yung oras mo, kaka-perfect ng bawat pixel sa simula pa lang. Gamit ang app like Dayers, Zendrop, or CJ Dropshipping para i-connect yung store mo sa supplier. Sa mga tools na to, pwede mong i-import yung product listings at ma-automate na rin yung order fulfillment. Magdadagdag ka rin ng ilang simpleng apps. Isa para sa reviews, isa para sa upsells, at isa para sa email capture. Kapag naayos mo na yung front end, oras na para ayusin yung part na madalas nakakalimutan ng iba, yung pera side. Ngayon, kung wala ka pang Shopify account, meron tayong link sa description na pwede mong i-click para makapagsimula gamit lang ang email address mo. Meron ka ng free 3-day trial, tapos after nun, $3 lang for the next 93 days. Not bad, diba? So, ang kailangan mo lang gawin ay ilagay yung email mo, tapos i-click yung start free trial. Pagkatapos nun, mag-set ka ng password, tapos click create Shopify account. Mula dito, may konting setup wizard lang na lalabas. Pero for now, i-skip ko muna yung customized setup. And ayun na, nakagawa na tayo ng Shopify account. Super simple, super straightforward. Step 3, yung conversion trap at bakit importante ito. Ito, common na scenario to. May isang tao sa France na bumili sa store mo. Nagbayad sila gamit euros, yung payment papasok sa provider mo. Kunwari, Stripe or PayPal. Tapos, i-convert muna into USD bago mapunta sa account mo. Ayun, talo ka agad ng 2 to 3% dun pa lang. Tapos, babayaran mo naman yung supplier mo sa China. Pero, RMBBS yung gusto nila, hindi USD. So, i-convert ulit yung pera mo, panibagong 2 to 3% na naman ang mababawas. Ngayon, kung may ads ka sa UK or nagbabayad ka ng designer sa Australia, ayun na naman, mas maraming currency conversions, mas maraming silent money leaks. Ito yung conversion trap na madaming sellers ang hindi nakakaalam. At nakakasira talaga to, lalo na sa mga bagong business. Kahit konti pa lang yung benta mo, let's say ilang libo lang per month, posibleng daan-daan na agad ang nawawala sa'yo dahil sa hidden fees. Step 4, kung paano ka matutulungan ni Airwallex na makatakas sa conversion trap. Dito na talaga nagsashine si Airwallex. Imaginein mo na meron kang multi-currency wallet, parang business bank account na pwede kang tumanggap ng bayad in over 60 countries at magpadala ng pera sa over 150 countries. Ganyan ang binibigay ni Airwallex. Kunwari, may bumili sa'yo from Germany. Gamit ang Airwallex, pwede mong tanggapin yung euros at mananatiling euros yun. Walang sapilitang conversion. Pag oras na para bayaran yung supplier mo sa China, i-convert mo lang yung amount na kailangan mo. At market-leading FX rates pa. Tapos pwede mo siyang i-send out the same day via local bank transfer. Ang resulta, mas konting conversions, mas mababang fees, mas kontrolado mo lahat. Kaysa gumamit ka ng Stripe para sa payments, Wise para sa transfers, PayPal sa invoices, tapos regular bank mo pa for everything else. Dito isang platform lang. And yes, compatible din to
with Shopify. More on that later. Step 5. Pagbabayad sa suppliers nang walang sakit sa ulo. Usually, sobrang komplikado ng pagbabayad sa overseas suppliers. Mas komplikado pa sa dapat. Kung naranasan mo nang maghintay ng 3 days para lang makalusot yung wire transfer or yung mag-explain pa sa bangko kung bakit ka nagpapadala ng $700 sa isang tao na wala namang website, gets mo na ako. Pero with Airwallex, wala na lahat yan. Upload mo lang yung invoice, piliin mo yung currency, send mo yung payment, tapos matatanggap na ng supplier mo yung pera. Same day pa. Minsan instant pa nga. Gamit yung local bank rails. Walang intermediary banks, walang $35 SWIFT fees, at hindi mo na kailangan manghula kung nasaan na yung pera mo. Mas okay pa, pwede mong i-lock yung exchange rate for 24 hours. So kung nagwawala yung FX market, may control ka pa rin sa gastos mo at stable yung margins mo. At kung business mo sobrang nipis na ng kita, game changer talaga to. Step 6, pag-manage ng ads, subscriptions, at gastos ng team. Kapag live na yung store mo, sunod-sunod na rin ang gastos. Facebook ads, TikTok ads, email marketing, Shopify apps, maybe may VA ka from the Philippines, video editor from the UK, at fulfillment partner mo sa China. Pwede mo namang i-track lahat manually or kahit 5 or higit pang card sa business bank mo. Pero good luck, ang gulo nun. Ito yung mas okay na way. Sa Airwallex, pwede kang gumawa ng virtual cards instantly. Bawat isa may sariling spending limit at purpose. Pwede kang magkaroon ng isang card para sa Facebook ads mo, isa para sa Shopify apps, isa para sa freelancer payments, at bawat card nakatay sa multi-currency balance mo. Kaya hindi ka nawawala ng extra pera kada may charge na galing sa ibang bansa. Mas madali palalo kapag tax season. Makita mo lahat sa isang dashboard. Pwede mong i-export yung transactions by category. Alam mo exactly kung saan napupunta yung pera mo. Step 7. Paano i-connect ang Airwallex sa Shopify? So paano mo nga ba actually magagamit ito sa store mo? May ilang options depende sa setup mo. Kung meron kang developer, may full API si Airwallex. So pwede kang mag-custom build ng backend mo for checkout, payments, at payout flow kung paano mo talaga gusto. Pero kung more on plug and play ka, pwede mo naman gamitin yung payment plugins nila para makatanggap ng Airwallex payments direkta sa Shopify. Walang kailangang i-code. Punta ka lang sa Shopify account settings mo, tapos piliin mo yung payment, tapos hanapin mo yung pangalan ni Airwallex. Yung payment links, dadalhin ka lang sa isang checkout page. Pero either way, hindi ka nakalock sa isang method lang. Pwede mong i-mix and match depende kung paano nag-evolve yung store mo. So para ma-setup natin to, ang gagawin natin ay pupunta tayo dito sa settings ng Shopify store natin, tapos punta tayo sa payments, click natin yung add payment method, tapos i-search natin yung Airwallex. Pag lumabas na, piliin natin yung Airwallex cards and local payment method. I-click natin to, tapos click install. Dadalhin tayo nito pabalik sa Shopify dashboard natin. I-click natin ulit yung install dito at ayun, na-install na natin si Airwallex sa Shopify account natin. Ngayon, ang kailangan lang gawin ay i-set up yung Airwallex account natin. Para gawin yun, i-click lang natin yung manage account dito. Dadalhin tayo nito sa Airwallex site. Dito pwede tayong mag-sign in kung may account na tayo. Or pwede tayong mag-click dito para gumawa ng free account. Gamit lang ng business email address, makakapagsimula na tayo. After nun, magtatanong na lang si Airwallex ng ilang basic questions like gaano kalaki yung company mo, gaano karaming transaction volume ang ina-expect mong matanggap at ipadala gamit si Airwallex sa bawat buwan. Piliin na lang natin yung middle option dito. Next, tatanungin kung ano yung primary goal mo. So, pili lang tayo ulit, then click next. After nun, hihingi na siya ng ilang info para makagawa ng account. Pag na-fill out mo na lahat ng kailangan, click mo lang yung create account, tapos magsasend siya ng code sa phone mo. Type mo lang yung code, tapos click confirm. Alright, at ayun, created na yung account natin sa Airwallex. So ngayon, pwede mo nang i-activate yung account or piliin mo yung take me to the dashboard. Punta na lang tayo sa dashboard para mapakita ko sa inyo yung log. At eto na ngayon yung itsura ng Airwallex dashboard. Dito makikita natin yung full overview ng business natin. Yung perang pumapasok at lumalabas. Kita natin yung global accounts, cards, bills, at expenses natin. Pag nag-scroll down pa tayo, makikita rin natin yung mga transfers at payments. Dito naman sa left side, meron tayong wallet tab. Dito mo pwedeng i-activate ang iba't ibang accounts mo. Meron din tayong tab for transfers, cards, expenses, bills, payments, reports, rewards, at accounts. So ayan, ganun lang kadali mag-start with Shopify at i-connect yung Airwallex account mo. Step 8, mag-iwas sa mga sakit ng ulo bago pa sila mangyari. Ito kadalasan ang ginagawa ng iba. Magsisimula ng store, makakabenta ng konti, tapos saka na lang nila iisipin yung financial system nila kapag nagka-problema na. Pwedeng chargeback na hindi nila matrack, payment sa supplier na nawala, or tax bill na hindi nila napaghandaan. Pero kung day 1 pa lang inayos mo na talaga with a clear at centralized na money system, hindi na lumalabas yung mga ganitong problema. At kung sakali mang mangyari, madali na lang ayusin. Hindi naman magic wand si Airwallex, pero isa siyang smarter tool para siguraduhin na hindi yung parasite ng dropshipping business mo ang magiging dahilan ng pagka-delay or pagkalugi. Hindi mo kailangan maging finance expert. Kailangan mo lang maging organized. At kapag nasa isang lugar lahat ng payments, payouts, cards, at foreign exchange mo, mas madali talaga ang lahat. So ang dropshipping ay isang system, hindi shortcut. Look,
gumagana pa rin ang dropshipping, pero hindi yung tamad-tamad na version. Yung version na panalo ngayong 2025 ay yung tinatrato siya bilang totoong business. Kailangan mo ng systems, hindi lang sa product at marketing, kundi pati sa pera mo. Kaya ako ginawa tong video na to. Kung balak mo magbenta sa iba't ibang tao sa buong mundo at magbayad ng mga tao sa iba't ibang bansa, kailangan mo ng mas maayos na system kaysa sa local bank or PayPal lang. At si Airwallex ang sagot doon. Pwede kang tumanggap ng payments nang walang sapilitang conversion, makabayad ng mas mabilis at mas mura sa suppliers, matrack ang gastos mo sa isang lugar, at ang pinaka-importante, mas matitira sa'yo yung perang pinaghirapan mong kitain. Nasa description yung link kung gusto mong i-check out. At kung nakatulong sa ito, hit mo na yung like button, subscribe sa channel, at comment ka lang kung may questions ka. Other than that, thank you so much for watching. Now go build something great.